Isang larawan, isang kasinungalingan. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan. Uy guys, tingnan niyo. Siya ba to? Siya ba yun? Pero grabe, akala ko mabait pa naman. Ano ba yan? Naman niya talaga yun. Tignan mo ba yan? Ano talagang Ano ba hirit? yan? Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. At sa araw na ito, ating tatalakayin ang misinformation. Ang misinformation ay yung pagpapakalat ng maling balita o impormasyon na walang masamang intensyon. Ngunit, madalas, ang nakakalat nito ay mga victimarin na naniwala lamang sa kanilang nabasa o na-share sa social media. Alam niyo ba, na mahigit kumulang 67% ng mga Pilipino ang naniniwala na ang misinformasyon ay isang pangunahing problema ng ating bansa. 55% naman ng mga Pilipino ang madalas na nakakakita ng mga maling impormasyon at balita. At nakakabahala pa nito ay 67% ng mga Pilipino ang hindi alam kung ang impormasyon na kanilang natatanggap ay totoo ba o peke. At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa misinformasyon. Naway meron kayong natutunan sa ating pinag-usapan at inaasahan ko na lamang na gagawin niyo ang inyong takdang aralin at maaari na kayong Miguel, Patela, maaari ba kayo pumunta sa Papa's office? Mabuti. Pasok! Miguel, Atela, alam niyo ba kung bakit kayo pinapunta dito? Hindi po, sir. Alam mo kasi, Miguel, may kumakalat na larawan sa social media at tungkol ito sa iyo. Miguel, anong masasabi mo sa larawan niya? Sir, hindi po ito ang nangyari. Ella, totoo ba ang nasa larawan niyan? Ella? Ella? May pera ka ba dyan? Alaws bus? Alaws bitaw. Uy, Anong kailangan nyo? pera ka ba dyan? Wala po. Bigyan mo ng bag. Tigilan niyo ako! Tulong! Hoy, anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Ay, ano naman, ha? Santanan niyo siya. Kung hindi, Hala, may nagkakagulo dito. Halika na. Halika na. Miguel, totoo ba yung sinasabi mo? Opo sir, tinulungan ko lang po siya. Hindi ko alam na may kumuha pala ng litrato. Ella, maaari mo bang kumpirmahin kung talagang isasabi ng totoo si Miguel? Opo, sir. Siya ang tumulong sa akin. Kung hindi siya dumating, baka ano nang mangyayari sa akin. Hindi niya ako sinaktan. Siya ang tumulong sa akin. Pasok. Sir, pwede ko makausap. Halika. Sir, ako po kasi yung nag-upload ng litrato. Ikaw? Ikaw, Dave. Bakit mo yung ginawa?
Sir, pawirin po kasi ako doon. Akala ko po sinasaktan siya. Hindi ko na po inalam ang buong nangyari. Sinuhaan ko ng litrato. Tapos pag-uwi ko, pinost ko agad. Akala ko po makakatulong ako. Akala ko po tama yung ginawa ko. Hindi ko naman po inasahan na kakalat ng ganito. Sinasabi ko na, sama talaga siya. Eh? As in? Sir, pasensya ka po. Miguel, Ella, sana mapatawad niyo ako sa ginawa ko. Jay, alam mo kasi, sa social media, hindi mo nang bawi ang isang maling post. Isang click mo lang, isang pangalan na ng isang tao ang iyong masisira. Napansin niyo ba? Hindi masama ang intensyon ni Jay. Pero dahil lang madali siyang mangusga, naging bahagi siya ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Kapag may nakita tayong impormasyon online at ibinahagi natin ito nang hindi muna sinusuri ang pinagmulan, konteksto at katotohanan, maaari tayong makasakit na inosenteng tao. Kaya tandaan, hindi lahat ng nakikita ay buong kwento at may katotohanan. Magandang hapon sa inyo lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase, ay may nais muna akong ipaliwanag tungkol sa kumakalat na maling balita sa loob ng ating klase. Kaya, Miguel at Ella, maaari na bang ipaliwanag sa atin ano talaga ang totoong nangyari? Magandang hapon. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong magpaliwanag sa inyong harapan. Ang kumakalat kong litrato ay hindi nagpapakita ng buong pangyayari. Ang totoo, pauwi na po ako nang marinig ko ang boses ni Ella. Tinulungan ko lang po siya. Hindi ko alam na may kumukuha ng litrato sa akin at bibigyan ito ng mali siya. Totoo po ang sinabi ni Miguel. Hindi niya po ko sinaktan. Kung tutusin, baka ako pa ang naging biktima nila. Maraming salamat, Miguel at Ella, at maaari na kayo umupo. Naway, maging leksyon ito sa inyong lahat na maging mapanuri at alamin ang katotohanan bago mahusga at ipagkalat ang maling impormasyon. Humihingi ako ng paumanhin sa maling impormasyong naibahagi ko. Hindi ko inalam ang buong pangyayari bago ako nag-post. Nakasakit ako ng isang inosenteng tao. Simula ngayon, magsusuri muna ako bago magbahagi ng anumang impormasyon. Hala, fake pala yun. Mabuti naman at na-clarify na. Next time, huwag agad mag-post. Bago maniwala sa isang post, siguraduhin mo lang totoo ito. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay may sapat na ebidensya. Mahalagang suriin ang pinagmulan ng impormasyon. Sa panahon ng makabagong komunikasyon, ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang magpalaganap ng impormasyon. Ngunit, kasabay ng kapangyarihang ito, ang pananagutang tiyaking katotohanan ang ibinabahagi. Sa bawat responsableng pag-click, pagkomento at pagbabahagi, nakatutulong tayong bumuo ng isang lipunang may kapayapaan, katarungan at tiwala sa isa't isa. Isang lipunang isinusulong ng SDG 16, kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon.